Dati maganda. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus. Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawag tayong mamuhay sa landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay ng nalaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Tulad ni Jesus, magiging tunay na kalugod-lugod rin tayo sa Ama. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ang pagbibinyag sa Panginoon. Isama natin sa misang ito ang pasalamat sa biyaya ng buhay ni Dr. Arnold Albaro at Clarice Ann Ignacio. Ganun din ang pasasalamat ng Ferrer family. Panalangin natin ang mga kaluluwa nila Ernesto Peralta, Maria Teresa Peralta, Maria Estrella Arboladora, Dolores Paque, Raul Roa, Cesar Barba, Eugene Bachiller, Lorian Cerda, Paula Sonia Bachiller, Jenny Gansan, Rocco Gansan, Efren Tumbo. Mga kapatid kong minamahal, hingin natin sa Ama nating makapangyarihan na maramatin niyang tayo ay basbasan ng tubig na iwiwisik ngayon bilang pagbuligtas tinanggap nating biyaya noon. Pagkaluban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Awitin natin ang isang pananampalataya. Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pasasalamat. Pagdapatin na wayan tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinila mo bilang mga anak, sa tubig ng binyagan sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang halugod-lugod sa iyo, sa pamagitan ng Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Isaías ang bokasyon, misyon at pagtitirak ng lingkod ng Diyos na isusugo niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang hini. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiranin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairaling ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay bumatag. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, pinig niya ay narinig. Sa laot ng karagatan, hindi ito narinig. Pag nangusap na ang poon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Pangunooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat ng kalamihan. Numulo siya roon, bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni Pedro sa pagganong si Cornelio at sa sambahayan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at pagano sa pamamagitan ni Jesucristo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat,
Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hiniran. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pinagdiriwang ngayong kapistahan ay pagpapaalala na una, siyempre ang binyag ni Jesus. Pangalawa, ang binyag natin, siyempre. Mayroong pagkakaiba at siyempre meron ding pagkakaparehas. Ang iba ang binyag natin sa binyag ni Jesus. Sapagkat sa binyag natin, tayo ay nililinis sa ating orihinal na kasalanan. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Walang dapat linisin sa Kanya. Yan, ano ang binyag niya, Father? Ang binyag po niya ay pagpapakilala sa Kanyang pasimula, sa Kanyang pangangaral, sa Kanyang paggagamot, pagpapagaling, at sa Kanyang paggawa ng himala. Simula ito ng Kanyang tinatawag na public ministry. Kaya pala, ang totoo ay tinatapos na natin ang Pasko. Sinisimulan na natin halos ang ordinaryong panahon, sapagkat ito naman ang pagpapaalala sa atin ng simbahan na si Jesus ay nangaral, nagpagaling, gumawa ng himala. Later on, papasok na tayo sa mga kulay green na istola ng pare at sa kulay ng simbahan. Pero medyo sunod-sunod pa ang mga piyesta. Halimbawa sa linggo, piyesta naman ng Santo Niño. Kaya medyo ganun pa ang ating kulay puti. Parang babalik ulit tayo sa Belen. Kumbaga, kasi nga, dahil sa ang ating pinagdiriwang ay ang batang si Jesus. Pero uli, ang binyag ni Jesus ay iba sa atin. Pero syempre, ay may pagkakaparehas yan. Sapagkat, katulad ng sabi ko, sinisimulan ni Jesus ang kanyang mission
Ano yung kanyang misyon? Pagiging pari, hari, at saka propeta. At bilang bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nakikibahagi tayo sa misyon na iyon ni Kristo. Sana makita sa atin ang pagsunod at pagtalima sa daan na tinahak din ni Jesus. Sana ay gawin natin yung ating ipinangako ng mga magulang natin noon. Baka tatanong niyo promise yun ng mga magulang namin at ninong at ninang, hindi naman kami father. Kaya nga, pag medyo lumalaki ka na, sana maintindihan mo, sa umpisa naman talaga, hindi ba? Sa umpisa naman talaga ay ang mag-iisip at magdidesisyon para sa iyo ay mga magulang mo, ang ninong at ninang. Nung bata ka ba, ikaw nag-decide kung ano ang kakainin mo, hindi naman. Sila naman, hindi ba? Kasi sila ang supposed to be nasa tamang pag-iisip at alam nila kung ano makabubuti sa kanilang mga anak at sa kanilang mga inaanak. Kaya ganun ang responsibilidad ng magulang. Kaya magulang iyan. Sana alagaan niya yung kanyang anak. Turuan niya ng mabuti. Sana palakihin niya, may takot sa Diyos, at matukoy ng bata, ng anak niya, na siya ay lumaki sa biyaya at grasya ng Diyos. Sana ay nalalaman niya kung ano ang kanyang misyon bilang anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano. Of course, hindi niyo alam kung paano kayo bininyagan. Bata pa tayo noon, unless bininyagan kayo ng matanda na ihihiga yung bata kasi marami na ako nabinyagan. Nakapagbinyag na po ba kayo? Hindi pa. Siyempre, kung kaya di ako ang nagbibinyag. Maraming minsan mga bloopers dyan sa binyag. Nakakatawa, pag minsan naman nakakainis, pag minsan naman nakakapagkilit ng ulo. Kasi pag minsan sasabihin ng pare, gusto niyo bang magpabinyag? Ganyan, titignan lang ako. Wala man lang sagot, parang tulala. Parang iniisip magkakasya kaya yung handa namin. Darating kayo mga ninong at nina, kakapag-call kaya sila. May pakingkip kaya. Ganun siguro ang iniisip ng kung nagpapabinyag na. Pag minsan, tinatanong mo, parang tulala nga, hindi mo sila makausap. Sana pag magpapabinyag, part naman yan ng pagkaplano Sana mag-isip na mabuti. Father, kailan bang pinakamagandang araw ng binyag? Basta palang birthday na lang? O kaya naman pag malaki na ang baboy. Kaya pag umuwi na yung kumpare, galing sa abroad, hindi naman siguro. Hindi ba lang po nabanggit ko na pinakamagandang panahon at araw ay kapag malakas na yung nanay. Pag medyo malakas na siya, pwede nang binyagan. Kasi bakit mo i-delay? Alam mo namang grasya ang matatanggap ng anak mo. Next year na lang. Meron akong experience sa Kabanggan. Yung bang pabibinyagan sa linggo sana. Nagpa-schedule na ngayong linggo. Kung hindi umabot ng linggo, hindi siya umabot. Kada-delay. Hindi siya nabinyagan. Pwede bang binyagan yung father? Hindi na. Hindi mo nabibinyagan yan. Kailangan buhay yung bibinyagan. Hindi pwedeng binyagan na nasa, hindi na pwede yun. Kaya, ba't natin i-delay kung para sa kanya yun? Kung hindi pa nakarating yung makauwi yung ninong at ninang, hindi ko alam anong gagawin. Pero ang mahalaga yung bata, hindi ba mahalaga yung bata? Noong unang panahon, ayan yung ikwento ko sa inyo, noong unang panahon, ang binyagan natin, siyempre ang binyag noon, siyempre sa mga ilog siguro, mga ganyan-ganyan. Pero nagsimula na tayo ng simbahan, sa loob ng simbahan, mayroong swimming pool sa bandang likod. Yung mga lumang simbahan, pag pumunta kayo sa ibang bansa, hindi pa ako nanggaling doon, pero ang kwento sa atin, meron tayong swimming pool siyempre hindi naman pang swimming pool, pang binyag talaga. Saan siya ilulublog pagkatapos iiakon. Kasi ang imahe nito ay
Kailangan mamatay. Mamatay sa kasalanan. Balunod. Pagkatapos pag inihaon, bagong buhay. Kasama si Kristo. Mababa sa saan ba? Kanluran. Mababa ka sa kanluran. Tapos aahon ka sa silangan. O, ganun yun. Bakit sa silangan, Father? Kasi yun din ang simbolo ng pagkabuhay na magulit ni Jesus. Yung Easter, yung pagsilang ulit. Kasi sa silangan tama, no? Diyan ka, Father. Pagkatapos daw binyagan ng unang panahon, tapos lalagyan ng maraming langis. Talagang buong katawan, langis-langis yan. Ngayon, medyo tipid-tipid na. Tamat na yan. Mayroon pa isa kasi. Madami, madami. Pero noon talaga daw, talagang buong langis. At yung langis noon, yun yung pinakapabango. Hindi naman langis lang talaga. Parang kwan lang, no? Mantika dyan, kaya baby oil. Hindi, talagang pabango yun. Kasi pagkatapos mong binyagan, dapat anak ng Diyos ka na, mabango ka na. Di ba? Dapat mabango. Kaya dapat buong katawan may langis. Kaya noong unang panahon, may mag-a-assist dyan. Kaya meron tayong mga deacon, kumbaga, nang tutulong. Pag halimbawa, bibinyagan, babae yung deacon ang mag-a-assist. Noong unang panahon niyon. Kaya lang ngayon, wala na, baka na ang binibinyagan sa atin. At syempre, kunti na lang. Pagkatapos ng pagbatang bibinyagan, kulay puti ang damit. Kasi yung puting damit, pinanangangahulugan ng tanda ng pagiging anak ng Diyos. Huwag na kayong pipili ng one. Lalaki kasi yung bibinyagan, Father, blue. Babae kasi pink. Walang ganun, Mars. So, puti palagi, puti. Kasi puti ang one, puti ang... Pag nagpa-first communion, puti rin. O pag minsan nga, uniform na lang kasi puti naman yung uniform ng one, di ba? Okay lang yan, basta puti. Pag nagkumpil, puti pa rin. Pag kinasal, puti pa rin. Pag nilibing, puti pa rin. Totoo ba tayo? Ito matawa. Kasi ngayon ang pagiging anak ng Diyos. Pag humiwalay ka doon, parang sinasabi mo rin na hihiwalay ka sa pamilya natin. Kulay puti. Kahit napakasimple lang, okay lang. Basta puti. Yung kakalimutan yan, paano yan, Father? Miyembro ako ng ganito, ng ganyan, kung ano-anong organisasyon. Ko alam, basta ang sinasabi ko ay yung napag-aralan ko. At yun ay kailangan kulay puti. Magkakarugtong kasi lahat yan. Halimbawa, yung kandila din. Yung kandila, sinindihan, nung bininyagan ka, yun din dapat ang bit-bit mo pag nag-first communion ka. Pag nagkumpil ka, yun din. Pag kinasal ka, yun din. Ang pinakamaganda. Paano naman, Father? Ganito lang taligin. Kaya dapat, pag nagpabinyag kayo, yung mga anak nyo later on, malaki, mas malaki pa dito, no? Pag merong regalo sa inaanak mo, yung kasi, sinasabi ko sa inyo kung nakalimutan ko yung isa sa araw ng libing, dapat yun pa rin. Totoo, ay wala akong pera, paniwalain niyo ako. Totoo yun ang pinakamaganda. Kasi, pag nilibing ka na, papatayin na yung dila. Ang ganda, di ba? Kasi yung unang sinindihan yun nung ikaw ay bininyagan, bagong buhay, hanggang sa ikaw ay ilibing. Kasi yung ganito lang kaliit, minsan iniiwan pa, pinapabayaan na lamang, hindi pinapahalaga. Napakahalaga, no? Yung iba naman, pinapahalaga ng mabuti, dinisplay lang, no? Pinaginamit kahit kailan. Gagamitin natin yun. Kaya, pag nagpabinyag kayo, alam niyo nang gagawin. Isa pa, pag nagpabinyag kayo, wag niyong itatak paglabas ka agad yung bata. Yung mga lola pa dati ang pinapagalitan ko dyan, promotor. Walang tinutulong ganyan ng simbahan. Kapapasok pa lang sa simbahan, di ba? Tapos itatak mo muna papalabas, ano ba yun? Di ba? Kaya kapapicture ka na lang sa simbahan. Mas maganda pa, di ba? Huwag niyong kakalimutan yun. Kasi syempre, katatanggap lang ng grasya. Baka madisgrasya. Totoo, no? Pag nadulas ka dyan, batukan pa kita, no?
Kasi kawawa naman yung bata. Turuan na lang ng mabuti yung bata. Sana umayos at maging mabuting Kristiyano. I know, hindi ganun kadali ang pagiging Kristiyano. Totoo yun. Ang daming demands, Kaya pag minsan sabi nga dun sa nabasa ko nung high school ako yung ating prinsipyo bilang mga Kristiyano, hindi pa halos nagagamit ng mabuti. Kung magiging totoo ka lang sa iyong pagiging Kristiyano, hindi tayo ganito. Hindi tayo ganito. I'll tell you, hindi tayo ganito. Kasi nga, maraming tukso, marupok tayo, bumibigay tayo. You know what I mean? Alam niyo ba ibig ko sabihin? O kaya siguro, hindi ganun kadali. Madali lang sabihin mga Kristiyano tayo, pero kapag nanindigan tayo, o hindi mo yan pwedeng kuhan, pag may nakita kang sinasaktan, hindi ka pwedeng tumingin lang. Di ba? Yung standard ng pagiging, pag may walang makain, walang matirhan, inaabi, binaril ng basta-basta. Hindi ka tatayo lang. Kung talagang maninindigan lang tayo, hindi tayo ganito. Kaya sinasabi ko, hindi ganun kadali. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap mamuhay kung totoong isasabuhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Pero siyempre, sana, taon-taon naman, pinapaalala sa atin, magsimikap tayo. Hindi lang naman kayo, ako rin. Marami akong struggle. Lahat naman tayo. Ang simbahan naman natin ay hindi para sa mga may halo na at saka may pak-pak. Di ba? Hindi sana tayo nakapasok, di ba? Sabi nila, masusunog ka sa simbahan. Hindi yun totoo. Habang nag-i-struggle tayo, kahit nasabihin pa nila, simba ng simba yan. Sama naman ang ugali. Aray. Minsan ang misa yung parang yan, makasalanan naman. Totoo yun. Totoo. Bakit? Hindi mo kailangang i-deny yun. Kahit pa paano, di ba? We're trying na. Kahit pa paano. Mag-try tayo. Bahala na ang Diyos. Kung anong makita niya sa atin, di bahala na siya. At least, kahit pa paano. Hindi tayo naman perfecto. So be it. Bahala ng Diyos. Kasi ang Diyos naman ang perfecto. Siya ang nakakaalam higit sa lahat kung ano ang laman ng ating puso at ang ating isipan. Ang mahalaga, at some point, nagbabago tayo nagsishift tayo at naalala natin na tayo ay mga Kristiyano. Pag bumagsak, dahil marupok, bahala na si Lord. Wala na akong makakuha dyan. Katulad ng sabi ko lang, basta pag nadapa, bumangon lang. Yun lang ang mensahe nun. Bumangon tayo. Sana galingan. Pag nadapa ka na dyan, huwag mo nang balik-balikan, madadapa ka ulit. May tawag dyan, di ba? Huwag niya nang banggitin. Isang mahalaga, pagsumikapan natin ang biyayang binigay sa atin ng Diyos. Okay lang po ba kayo? Oo. Hindi hanggang alas 11 tayo pala. May kwento pa ako. Ang mahalaga, uli, pinapaalala ng pagdiriwang natin ito na higit sa lahat, tayo anak ng Diyos. Huwag yung kakalimutan yun. Mahal tayo ng Diyos. Inako niya tayo. Niyakap niya tayo. Inampun niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamagitan ng sakramento ng binigay. Huwag yung kakalimutan yun. Minsan nakakalimutan natin, sige. Pero sana maalala niyo pag minsan, pag nakita niyo ako, ganyan yung parang nagduldul sa amin na mga anak kami ng Diyos. Sige, please, huwag yung kakalimutan. At tayo yung mahal niya. Ano man ang ating pinagdadaanan,
anuman ang nangyari sa atin, palagi tayong mahal ng Diyos. Palagi. At mula roon sana, mag-bounce back tayo. Kayanin natin. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng matay ni Bibig. Pinako sa kinalooban ng limang araw. Nang may itong araw ng muli. Umakyat sa langit. Nalutlot sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayo muli ng pag-asang mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayo lumapit sama natin hindi nagkukulang na punan ng ating mga pangangailangan. Sabihin natin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga may katungkulan sa lipunan, ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Makapiling nawa ng mga kapatid namin yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang siyoko po ang lahat.
Ayon kay mga kapatid o kapalahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na wala ng Panginoon ang pagkakahalin sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang makabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo, sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang madakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pag-ibisan ng iyong salita sa katauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumuhog, nawaring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya isa ng mga anghel nagsisiaw ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukaling ka ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, may banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Kinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung nilabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, nilawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-inaalis sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang maling apin mong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome namin Obispo at ang Tanang Kaparian. Alahan mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya din lahat na makumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kalunagan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal ni Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaya sana siya na kayong tapat na esposo. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalagundugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuris kararangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal na pura sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos naman nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paggalaban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at tuloy sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalabad mo kami ng kapayapaan, at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaagyahan sa kanyang banal na pikit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang ay maging mga anak mo lawas sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsipo tayo sumandali. Sa susunod na linggo po ay piyesta naman ng Santo Niño. Ha? Pag meron po kayong Santo Niño sa bahay, dalhin niyo po sa linggo para pabasbasan. Ano po? Pagkatapos, yung pong piyesta sa Puon Bato, baka may plano po kayong pumunta. Bawal pong pumunta ngayon, lockdown po kasi. Ano po, siguro punta na kayo sa ibang araw, sa kasakali, o kaya sa kapistahan ng Inapuon Bato, mayroon naman po mga imahe sa simbahan. Ano, doon na lang po kayo pumunta. Ano tayo? Ano? Basta, alam na rin Lord yun. Dasal siguro tayo. Huwag natin kalimutan kasi yan ang patron natin sa diocese, ang patrona natin, ang Inapuon Bato. Isang araw siguro, medyo hindi pwede ngayon. Katulad ng sa Quiapo, hindi tayo nakapunta, pero din sa Puon Bato. Pagdarasal na lang po natin yung mga intention ninyo sa ating, kasama ng ating mahal na ina. Tapos po, isa na lang po sa binyag. Pag magbibigay po kayo ng pangalan ng inyong mga anak, piliin nyo naman yung may pangalan ng santo. Kasi naman gano'n naman talaga dati. Na iba na lang ngayon. Huwag yung kalimutan. Kasi, bakit? Sigurado po, may magdadasal sa batang iyon kapag pangalan ng santo. Ang pangalan ko ay John. Ang pinakamaraming pangalang santo sa ating simbahan ay John. Ang dami nagdadasal sa atin. Sino pa bang magdadasal? Hindi mga katukayo lang natin, hindi ba? Kaya mamili kayo ng kapangalan ng santos. Kasi makakasigurado kayo may magdadasal po. Di ba? Ako madami pa. Marami tayong nakilalang Saint John, di ba? Sabi kayo, ang dami. Siya ang pinakamarami. Kaya, pangalanan niyo yung anak niyo dyan. Kahit na mamili kayo ng ibang pangalan siguro. Basta kahit pa paano may santo. Di ba na magdadasal? Yung iba, yung dyan, napugutan ng ulo. Ibang dyan. John the Baptist. Ito, martir. Yung iba naman, banal lang. Ako nagsisikap lang talaga ang mabuti. At least may nagdarasal para sa akin. Alam ko yun, katukayo tayo marami akong katukayo sa langit. Bahala muna sila sa akin. O yung kakalimutan ako, siguro, pangalan ko ay Tag-Araw. Ano naman? Summer, di ba? Tag-Araw. O kaya, Martilyo, Hammer, ganyan. Pwede yun. Bakit naman hindi? Pero yun nga, kung ipapangalan natin sa ating mga anak, sana mamili tayo ng maayos. Kasi yan ang babanggitin uli sa araw ng kasal. At saka kapag tayo pinabasbasan sa huling hantungan, yung pangalan natin. Actually, yung pag nagpapadasal tayo sa kaluluwa, ang advice lang talaga ay pangalan lang talaga. Hindi naman kailangan ng apelyeto. Alam na ni Lord yun. Kaya lang, syempre, alang-alang, babanggitin natin yung buong pangalan. Pag minsan pa, may middle name pa. Pero talagang, mayroon pa talagang middle name. Para siguradong siya yun. Parang panito, NSO, o kaya po, Hindi naman, pangalan lang sapat na. Alam na ng Diyos yan. Sige, magsitay na tayong lahat. Yung ating lesson ngayon, parang Binyag 101. Paalala lang naman. Alam nyo na yan. Pero pag minsan, alam nyo naman, ang gamot sa nakakalimot, paalala sa ating lahat yan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ibo mo kayo tingin ang pagpapalang ng Diyos. Pagbalay nawa kayo tingatan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan niya at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umayang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.